Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Araw ng Huwebes, 4 ng Desyembre taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayo nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. Ito po ang anak TVC Awardee, ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Trainer Freddie Roach. Malaki ang paniniwalang dodominahin ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. kapag natuloy ang kanilang bakbakan. Barangay Ginebra, San Miguel shooting guard Mark Caguiwa at veteran point guard L.A. Tenorio. Kapwa itinanggi ang ulat na may hidwaan sila. Pagbiyahe ni NBA legend Richard Hamilton patungong Leyte, hindi natuloy dahil sa banta ng Super Typhoon Ruby. PTV Sports at 14 pang programa ng PTV Network ginawaran ng Anak TV Seal Award. Philadelphia 76ers. Tinuldukan na ang kanilang 0-17 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sacramento Kings center DeMarcus Cousins. Maayos na nagre-recover mula sa viral infection. At Chelsea Blues. Napanatili ang kanilang malinis na kartada sa Premier League ngayong season. Yan, Mr. Ronald Donatre ng NLEX sa mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, dahil sa impresibong performance kontra Chris Algieri, tiwala si trainer Freddie Roach na makakayang talunin ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. Ito'y sakaling magkasundo sa negosasyon ng magkabilang partido. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Arian Malyare. Malaki ang paniniwala ni trainer Freddie Roach na dodominahin ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. kapag natuloy ang kanilang bakbakan. Ito'y dahil sa title defense kontra Chris Algieri ay tunay na nakita umano ng lahat na nagbalik na ang dating bangis sa ibabaw ng ring ni Pacman. Umaasa rin si Roach na maisasakatuparan na sa susunod na taon ang titanic clash ni Pacquiao at Mayweather kahit pa may 5 taon nang pumapalya ang negosasyon para rito. Bukod kay Roach, isa rin sa mga naghahangad na matuloy na ang laban ay ang uncle at trainer ni Pretty Boy Floyd na si Roger Mayweather. I hope he deserves to fight. Pacquiao deserves to fight because Pacquiao had good wins. He had good wins, and I can't see that's one of the biggest fights that people talk about and they were going to be. So I think that fight should happen. Okay. I can't see that. Sa ngayon ay nasa kasagsagan pa rin ng panibagong negosasyon ang mga handlers ni Pacquiao at Mayweather, kung saan maging ang ilang mayayamang individual ay nagpahayag ng kahandaang tumulong para maisakatuparan na ang match-up ng dalawang pinakamagaling na boksingero ng kasalukuyang henerasyon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, masasabing sumemplang naman sa takilya ang nakalipas sa WBO Welterweight Championship ni Manny Pacquiao at Chris Algieri. May report si Ms. Gulda Tabid Gorospe. Tila nangangamba ang ilang ordinaryong fight fans sa maaaring maging epekto ng mababang benta sa takilya ng title clash ni Manny Pacquiao kontra Chris Algieri sa negosasyon para sa megabout kontra Floyd Mayweather Jr. Base sa impormasyong nakalap ng PTV Sports, umabot lamang sa 300,000 ang pay-per-view subscription sa Amerika ng match-up ni Pacquiao at Algieri noong Nobyembre 23, malayong-malayo sa forecast ni top-ranked Big Boss Bob Arum na 750,000 to 900,000 buys. Pero para kay Spin.ph Sports columnist attorney Ed Tolentino, walang epekto sa negosasyon ang mababang pay-per-view buys ni Pacquiao dahil maging ang pinakahuling laban ni Mayweather ay hindi rin gaanong tinangkilik ng mga boxing fans.
Pero ang lumalabas talaga, kapwa hindi na impresibo ang pay-per-view ni Mayweather at ni Manny Pacquiao. So ang senyalis dito, yung mga boxing fans are not settling for any other fight kay Mayweather at Pacquiao. Maliban na lamang kung sila dalawa mismo ang involved. So iyan ang sentimiento ng mga boxing fans ngayon. Kaya siguro, because of the disappointing pay-per-view numbers ng Pacquiao Algieri, ito Pacquiao na nanguna at sinabing handa siyang labanan si Floyd Mayweather. So nagkakaroon na ng sentimento ang publiko. Ayaw na nilang makita si Pacquiao against another fighter. Ayaw na rin nilang makita si Mayweather against another fighter. Maliban na lamang po sila mismong dalawa ang magtatalo sa lona. Naniniwala rin si Tolentino na ngayon na ang tamang panahon para matuloy ang salpukan ni Pacquiao at Mayweather, lalo pat parehong bumababa ang market value ng dalawang magkaribal. This is why boxing fans keep supporting the sport because of the big fights like this. Kaya kailangan yung mangyari itong labang ito para sa legacy ni Pacquiao at Mayweather at para na rin sa kalusugan ng boxing as a whole. Sakaling muling pumalya ang negosasyon, maaring tuluyan ang mawala ng interes ang publiko sa pound-for-pound championship ng dalawang pinakamagaling na boksingero ng kasalukuyang henerasyon. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Gross, Pet Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa professional basketball. Nakasiguro na po ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Philippine Cup ang Talk and Text Tropan Texters. Ito'y matapos na maungusan nila ang defending champion Pure Food Star Hotshots 100-96 sa overtime kagabi. Nagsanib puwersa po sa opensa sina Jason Castro, Harvey Carey, Ranidel De Ocampo at Jimmy Alapag sa extra period upang mailista ng Talk and Text ang ikatlong sunod na panalo. Sa kabilang banda, pare-parehong sumablay naman ang game-tying attempt ni Mark Baroka, James Shap at Joe Davon sa closing seconds, kaya't dumanas ng back-to-back losses ang Pure Foods. Nauna po rito na ipuwersa ng Tropan Texters ang overtime matapos na mai-convert ni Larry Fonasher ang isang game-tying layup less than 1 second left sa regulation. Dahil po sa panalo, umakyat ang Talk and Text sa solo 4th place sa standings sa kanilang record na 7 wins against 3 losses. Samantala, labis sa ikinatuwa naman ang pamunuan ng Rain or Shine Elasto Painters ang patuloy na pag-angat ng kanilang performance ngayong season. Nag-struggle sa unang bahagi ng eliminations, biglang rumatsada ng 5 magkakadikit na panalo ang Rain or Shine upang magkaroon sila ng tsansa na makasungkit ng outright semifinals berth sa PBA Philippine Cup. Narito ang report ni TJ Padua ng Colegio de San Lorenzo. Hindi masukat ang katuwa ni team owner Terry Ke sa impresibong showing ng Rain or Shine Elasto Painters ngayong season. Isa sa pinaka-consistent contender sa playoffs sa nakalipas na 3 taon. Isa rin ang Rain or Shine sa 3 teams na nag-aagawan para sa automatic semifinals berth sa All-Filipino Conference. Dapat magandang manalo bukas pa. Bakit na naman yan? Patok sana. Pag-waiting na lang pag nanalo. Naniniwala rin si Ke na ang lahat ng kanilang inaning tagumpay ay bunga ng mahusay na pagmando sa bench ni head coach Yeng Giao. Siyempre, may tiwala ako kami kay Yeng Giao. Awag si Yeng Giao, okay. Kanan. Bukas ay kinakailangan talunin ng Rain or Shine ang Alaska Aces para mas mapalakas ang kailang tsansa na makapagsubi ng outright semifinal seat sa season opening tournament. Para sa PTV Sports, TJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Sa PBA pa rin, tiwala po ang management ng NLEX Road Warriors na maganda ang ipapakita nila sa playoffs ng All-Filipino Conference. Ito kahit pa nakaharap sila sa twice-to-win disadvantage katapat ang third-seeded team sa eliminations. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Arian Malyari. Bagamat nasasadlak ngayon sa 3-game losing streak, hindi pa rin pinanghihinaan ng loob si NLEX Road Warriors Star Center Asi Taulava. Ito'y dahil naniniwala siya na makakaya nilang bumango. Lalo pat mayorya ng kanilang roster ay naging bahagi ng dating team na Air 21 Express. Everything is about adjustment right now. Things right now are a bit tough because, we're going from one team to the next.
And it's still positive vibes. We know we've done it before. We know we still got that chance. As long as it's there, we're gonna take advantage of it. Sa panig naman ni Team Manager Ronald Dulatre, malimit na pag-pull-up sa endgame ang dapat na resolbahin ng coaching staff. We're taking itong 3 consecutive losses namin na medyo heartbreaking losses na yun yung magiging motivation namin going into the playoffs. Pero tiwala si Dulatre na lalabas ang tunay na bangis sa hardcourt ng Road Warriors pagpasok ng playoffs. Bagay na bitbit na umano nila sa pagdomina ng 6 na komperensya sa PBA D-League. Kahit naman sinong kalaban namin dyan, partner, kaya naman yung 1, 2, 3, 4. Higit lang naman kami sa before May chance naman kami. Nasa pang-10 pwesto sa standings. Ang mga posibleng makatapat ang NLEX sa quarterfinals ay ang San Miguel Beermen, Alaska Aces, Rainier Shine Elasto Painters o di kaya Talk and Text Tropang Texters. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kapwa pinasinungalingan naman ni Mark Caguioa at L.A. Tenorio. Ang ulat na may iringan di umano sila sa loob ng Barangay Ginebra San Miguel Camp. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Mariing itinanggi ni Barangay Ginebra San Miguel shooting guard Mark Caguioa ang ulat na may hidwaan di umano sila ni veteran point guard L.A. Tenorio. Ayon sa tinaguriang The Spark, maayos ang samahan at walang nagaganap na alitan sa pagitan nila ni Tenorio. I don't know where was that coming from. Kasi if you guys are nasa practice namin, we're always together. We don't have anything with each other. I don't know who starts that. Siyempre ganun talaga eh. If you're losing, you don't mind it. Talagang merong mga ganun mangyayari. There's no team in the PBA sa NBA na pag natatalo, there's always had something about kung nag-aaway ganito ganyan. And, I'm telling you this right now. There's nothing with me and I don't know where's that coming from. Sa panig naman ni Tenorio, may pagkakataon na nagkakasigawan sila ni Caguioa. Pero ito'y bahagi lamang umano ng kanilang hangad na mahikayat ang mga bagitong miyembro ng team na magsipag sa ensayo. Hindi ko alam na misinterpret siguro na ibang tao na nakita nila na in practice nagsigawan kami. But we have an understanding na we want to show it to the young players. Usapan na namin yun ni Mark, JJ, Billy, mga veterans. Na even Mac, na pag nagsigawan tayo, pakita natin sa kanila in practice na parang we're competitive, we're just here to play. Walang pusong mamon, di ba? Para makita nila na kahit kanino pwede namin gawin yun. Kasi minsan, syempre, mga bata, pag nasasabihan o nasisigawan, medyo nagiging down pa masyado. So siguro na misinterpret, may mga tao eh. Magugunitang nag-struggle muna at nabalot ng intriga ang Ginebra Camp bago nila nagawang tuldukan ng kanilang 3-game losing skid sa pamamagitan ng pag-ani ng 101-92 win kontra Alaska Aces noong isang gabi. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. At unang bugso pa lamang po yan ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang aming mga sports balita sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. I'm Kobe Press and please continue watching BTV Sports because all the updates are there. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Ito po ang PTV Sports. Tinutunan po ng ilang fans ang pagkakasama ng ilang individual sa listahan ng 40 greatest PBA players. Ito'y dahil sa tingin nila ay may iba pang mga manlalaro na dapat napabilang sa sagradong talaan. May report si Ms. Ria Arevalo. Patuloy na umiinit ang hiling ng mga fans para sa posibleng pag-review sa listahan ng 40 greatest PBA players. Ito'y dahil sa tingin nila ay masyadong minadali di umano ng selection committee ang pagpili sa mga dapat pumasok sa prestiyosong talaan. Ay kasi hindi naman natin masasabi yung mga matatagal na magaling eh. Mas may magaling pa sa mga bago eh. Sana isinama na rin yun. Hindi ako pabor doon kasi yung mga binanggit mo yung tatlo, sila Barrientos, legend na talaga sila. Ibig sabihin, parang professional na.
Partikular na kine-question ng mga fans ay ang hindi pagkakasama sa listahan nina Danny Sigel, Nelson Asaytono, Abe King, Arnie Tuadles at Bong Hawkins. Habang pinoprotesta naman nila ang pagkakapili kina Kirby Raimundo, Marlo Aquino, Jason Castro at Mark Pingris. Kasi di ba, doon pa mga light na in-expect na top 40. Kasi sa mga sasabi ng mga lighter na mga sure inch, di ba? Parang ikaw, nag-light up lang yata dati ba? Sure inch siya, gano'n. And then, bigla lang yung mag-announce, parang nawala. So parang yung mga naalala ng mga fans na kung kasi ako, since 99 na po siya, parang biglang napabaliwala, parang hindi ka fair. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang PBA hinggil sa nasabing issue. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Naudlot ang dapat sana'y pagbiyahe ni NBA legend Richard Hamilton patungong Leyte. Ito'y dahil sa pinambahang paghagupit ng Super Typhoon Ruby sa katimugang bahagi ng bansa. Narito ang report ni Ms. Ann Camavinas ng Sports Radio 918. Dahil sa banta ng Super Typhoon Ruby sa Camindanaoan, hindi natuloy ang dapat sana'y personal na pagpapaabot ng tulong ni NBA legend Richard Hamilton sa mga biktima ng Bagyong Yolanda noong isang taon. Isa sa mga ambassadors ng NBA Cares, ipinaabot ni Hamilton ang kalungkutan sa mga nasalanta ng Typhoon Yolanda. I think it's a great partnership with the Globe. I think for what they're doing here in the Philippines is a great thing. And I was talking to Gilbert in the green room, and it's authentic. You know, it's not just a situation where people just come out and just talk about it. I think they got genuinely great people, just like the NBA doing. I think it's a great marriage. Sa tulong ng NBA Cares, nangako rin si Hamilton na patuloy na magpapaabot ng suporta at entertainment sa publiko. It's a great opportunity for me to be here, and a lot of these kids ain't never seen a professional athlete, and it kind of brings back memories of my own childhood. Samantala, tiniyak naman ng Globe Telecom na itutuloy nila ang pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda kahit pa naudlot ang biyahe ni Hamilton patungong Leyte. So when we had told our NBA partners about our plans to go to Ormoc and revisit the site we had built there, they got very excited and they said, hey, we can also make that as part of our NBA care program. And you know what? We could probably send one of our NBA ambassadors to support your event. And when they told us that, and we just got so excited. So we went around, we planned, and then when I found out that they said that, you know what, we could send this very, very special player to support our activities, I got really excited. Here's the early Noche Buena that we wanted to share with the village is actually still going to be distributed. Kanina ay nagsagawa pa ng libreng basketball clinic sa Mandaluyong City si Hamilton bilang bahagi ng corporate social responsibility ng Globe Telecom. Para sa PTV Sports and Camavinas Sports Radio 918. Sa boxing, handa si international promoter Sami Heloani na muling gabayan ang boxing career ni former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona. Ito'y sakaling magdesisyon ng 24-year-old Pinoy Southpaw na muling umakyat sa ibabaw ng ring. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Kahit na nakabitin ngayon ang karir ni Marvin Sonsona, bukas pa din ang pintuan ni international promoter Sami Heloani sakali man na tuluyang bumalik sa pagboboxing ang former world champion. Sa ngayon ay hindi pa madetermina ni Sonsona kung itutuloy pa ang kanyang boxing career na sa paniwala ni Heloani ay malayo pa ang mararating. Ani Heloani, 2 world title eliminator na ang kanyang tinanggihan para kay Sonsona dahil sa makailang beses na pagbitin ng General Santos City fighter sa kanilang training camp. Sa kabila nito, handa pa siyang suportahan si Sonsona ngunit sa isang kondisyon. Pinaput off namin. Okay. And I gave warning talaga siya. If you not come back to the gym, no more advances, and we will not program your fight not until you are in the gym. Taong 2009 nang makupo ni Sonsona ang WBO Super Flyweight belt sa edad na 19 anyos. Hindi niya ito naidepensa matapos hindi nito namintina ang 115-pound weight limit.
Bigo si Sonsona na masungkit ng super bantamweight crown nang patumbayin siya ni Puerto Rican Wilfredo Vasquez Jr. sa 4th round noong February 2010. Umaasa naman si Heloani na magkakaroon ng panibagong pananaw si Sonsona sa kanyang buhay at career pagpasok ng taong 2015. Ang 25 anyos na si Sonsona ay may overall record na 19 wins, 1 loss, 1 draw at 50 knockouts. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, pinangunahan naman ng PTV Sports ang 15 programa ng PTV Network na kinilala ng Anak TV Awards. May report si Ms. Arian Malyare. Dahil sa patuloy na pagtangkilik ng publiko at pag-produce ng taunang palarong pambansa, ginawaran ng Anak TV Seal Award ang inyong paboritong PTV Sports. Sa pamamagitan ng Boto-Koto Survey, pumasok sa panlasa ng mga hurado at sinertipikahang child-friendly ang PTV Sports. Gayon din ang 14 pang dekalidad na programa ng telebisyon ng bayan, tulad ng News at 1 Junior Edition, The Veronica Chronicles, Good Morning Boss, ASEAN Quiz, The Doctor is In, GSIS Members Hour, Be Alive, Biyaheng Langit, Kasangga Mo ang Langit, Lakbayin ang Magandang Pilipinas, One Vision, One Identity, One Community, Signs of Wonders, Power to Unite at Oras ng Himala. Suki na tayo kasi ng Anak TV, no? And it just shows na kahit action-packed yung ating mga stories na yung pinafile, ando dun yung, yung child sensitivity or pagiging sensitive natin sa mga isip ng mga kabataan natin dun sa mga inilalabas natin. So, isa itong Anak TV Award na ito sa magiging inspirasyon pa sa PTV Sports para, kumbaga, balansehin yung aksyon at yung pagiging maalalahanin dun sa isip at dun sa mga utak ng mga bata. This is the first time that PTV has won so many awards from Anak TV, and we are humbled and grateful. And yet at the same time, we accept the challenge of doing better in the coming years. Our focus is on you, our viewers, you and your children. Tuwang-tuwa kami na nakakuha kami ng Anak TV Award dahil nakikita namin na parang at least na-appreciate nila yung lahat ng sikap, pagod, pawis at dugo na aming ibinuwis para dito. Kaya sana po yung mga kabataan, ipagpatuloy nilang pagpapanood ng The Veronica Chronicles para makatulog sila ng mga dapat nilang gawin, magandang asal, yung mga values, tsaka kung paano maaring maresolba yung maraming issues ng ating bayan. Sa panig naman ni Anak TV President Elvira Yap Go, umaasa siya na magpapatuloy ang pagpoproduce ng mga makabuluhang programa para sa mga kabataan. Sana ituloy-tuloy natin ang ating samahan na wala pong intriga, walang awayan, walang competition, kundi we try to give each the best of us, no? This is the only foundation kung saan po lahat ng network nagkakaisa. Nakikita nyo, lahat sila po ay andito na sharing with us yung responsibility natin towards the public, servant tayo po, towards the public media, na kailangan po isipin natin, we owe it to the public viewers ang itong responsibility na binigay po sa atin. Ang Anak TV Awards ay taunang pagkilala sa mga personalidad at child-friendly programs sa bansa. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Congratulations sa PTV Sports at sa 14 na programa pa ng PTV Network na nasertipikahan ng Anak TV Seal Award. Ang ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, yun pong isang programa na may Anak TV Seal ay nangangahulugan na open po yan o safe na panoorin ng mga bata may edad 12 pababa. Punta naman po tayo sa international sports scene. Sa basketball, tinuldukan na po ng Philadelphia 76ers ang kanilang 0-17 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na dominahin nila ang host Minnesota Timberwolves 85-77 kanina. Si point guard Michael Carter Williams ang tumayong top performer para sa Sixers sa kanyang total output na 20 points, 9 rebounds at 9 assists, habang sina forward Thaddeus Young at center Jordan
naman ang namuno sa atake ng Timberwolves sa kanilang pinagsamang 31 markers at 22 boards. Lumamang ng 10 puntos ang Sixers sa opening quarter pero sa pamagitan ng pagratsada ng 13-1 run ay nagawang agawin ng Timberwolves ang driver's seat sa halftime 34-32. Pagpasok ng third period ay naging maigting ang palitan ng baskets ng dalawang teams hanggang sa magpaula ng 4 na 3-pointers ang Sixers sa closing minutes ng laro. Ang susunod po na makakatapat ng Philadelphia ay ang Oklahoma City Thunder sa Sabado. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nakalabas na ng ospital si Sacramento Kings center DeMarcus Cousins. Ito'y matapos na sumalang siya sa medical treatment para sa viral infection. Pero hindi pa rin makakasama ng Kings si Cousins sa susunod na 2 laro dahil kailangan pa niya ng karagdagang pahinga. Kasalukuyang nag-average ang 6'11" slot man ng 23.5 points at 12.6 rebounds sa paglalaro para sa Kings ngayong season. Sa NBA pa rin, masa-sideline indefinitely si Milwaukee Bucks forward Ersan Ilyasova. Ito'y matapos na mabalian siya ng ilong sa road game kontra Cleveland Cavaliers kahapon. Aksidenteng tinamaan sa muka si Ilyasova sa second quarter ng laro kaya't isinugod agad siya sa isang clinic sa Cleveland, Ohio. Kasalukuyang nag-a-average ang 6'10" Turkish dribbler ng 10.1 points at 3.8 rebounds per game ngayong season. Sa football, napanatili ng Chelsea Blues ang malinis na kartada sa Premier League ngayong season. Ito'y matapos na blankohin nila ang Tottenham Hotspurs 3-0 kanina. Unang umiskor para sa Chelsea sa first half, sina midfielder Eden Hazard at striker Didier Drogba bago nagdagdag ng isa pang goal para sa team sa second half si forward Loic Remy. Dahil sa panalo, lalong humigpit ang kapit ng Chelsea sa ibabaw ng Premier League standings sa kanilang nalilikom na 36 points. At sa golf, kumompleto ng 18 holes sa isang Pro-Am event si former world number 1 Tiger Woods, isang araw bago siya nagbalik aksyon sa World Challenge sa Orlando, Florida. Na-sideline ng 4 na buwan sanhi ng back problem, nagsumite ang 38-year-old American ng 3 birdies at isang bogey sa paghataw sa Isleworth Golf Course kanina. Makakasama ni Woods sa flight sa World Challenge bukas si Australian parbuster Jason Day na na-layoff rin sanhi ng back injury. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At magbabalik ang PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Ito po ang PTV Sports. At makikita niyo po, ito sa table natin, yun pong tropeyo na ini-award sa atin ng Anak TV. Kung saan tayo nga... Actually, dapat po yung programa ho ng Anak TV na sinelyuhan o binigyan nila ng award tulad po ng PTV Sports. Dapat to sa banda rito magkakaroon na yan ng logo ng Anak TV. Na ibig sabihin po niyan, pag naglipat po kayo ng channel, tapos may nakalagay na Anak TV dito, Summer Here, nangangahulugan na, uy, kampante ako na okay lang mapanood ng mga bata yan. Safe na safe po yan. Okay? So, yan din po ang pangako namin dito sa PTV Sports na tayo magiging lalo pang maingat sa mga words na atin pong gagamitin. Okay? So, basa na po tayo ng inyong mga messages. Pero paano kayo magiging bahagi ng ating pong programa? Ganito po ang gagawin ninyo sa Facebook. Ang aming account is facebook.com/PTV4Sports. Pwede nyo po kami i-add o i-like. Ang aming naman Twitter account is twitter.com/PTV4Sports. O in this case, ang gagamitin nyo po, ay yung akin po munang personal account, which is Snow Badwa. Ang aming email is ptvsports@mail.ptv.ph. Sa mga numero naman na inyo pong papadala na mensahe at tatawagan 0906-361-6972 sa mga Globe subscribers. And then 0943-530-7883 para naman doon sa mga Sun Cellular subscribers. Okay? Dito ho tayo agad sa Facebook messages natin. Ayaw pa ialis ni Direk. Okay, yan. Sa Facebook messages po tayo. Galing kay... wait lang. Okay. Binubuksan ko pa, ha, mga kaibigan. So, sa Facebook tayo. Mamaya ako tatanggap ng mga callers natin, ha.
Pero nire-restart ko na po yung ating mga telepono. Si Raymond Vincent Reyes, good PM. Tanong ko lang po, ilan ang twice to beat advantage at ilan po ang best of sa 7 series ng Philippine Cup? Same number din ba ang best of series sa Commissioner's Cup at Governor's Cup Finals? At pasok na ba ang Pure Foods sa quarterfinals? Pasok na yung Pure Foods sa quarterfinals. No? Matatanggal po dyan, Blackwater Elite at itong Kia Sorrentos. Yun pong 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Yan po yung mga may twice to beat advantage dun po sa mga lower bracketed teams. Tapos yung format po natin sa Commissioner's Cup at sa Governor's Cup, iba po ito doon sa magiging format natin ngayon na sinusunod dito po sa Philippine Cup. And mind you, yun pong Governor's Cup, baka mag-adjust po tayo ng schedule. Depende po yan doon sa magiging suporta natin sa Gilas, Pilipinas. Okay, may caller na po tayo dito sa ating Globe Line. Magandang gabi po. Ay, bre, pwede pahinaan ng konti yung TV mo. Ayan, okay na. Sino po ito? Michael po ng Bulacan. Oh, Michael ng Bulacan. Saan ka sa Bulacan, Idol? San Ildefonso po. San Ildefonso. Umuulan na ba dyan ngayon? Hindi pa? Hindi pa? Umuulan na dyan? Hindi pa? Hindi pa. Pero maganda-handa na rin kayo, dahil baka bukas o anumang araw yung pagpasok ng Bagyong Ruby. But anyway, Michael, ano mapaglingkod ko sa'yo, partner? Michael? Update ko lang sa San Miguel Bermen kung ano na sila yung tawag na to, yung hindi na sila maaalis sa 1 and 2 standing. Hindi. Sa ngayon, partner, malabo pa yung yung San Miguel doon sa 1 and 2 kasi didepende pa yan. Kailangan itong rain or shine. Ang hihintay ng San Miguel dyan is kailangan matalo yung rain or shine sa Alaska. Tapos manalo yung, I think, manalo yung Ginebra sa rain or shine. Parang ganun yung setup. No, kasi sa ngayon, kung titignan mo, partner, ito ko sa PBA website. Tignan mo, San Miguel is 8-1. Oo, correct yan. Pero ang dyan is, kailangan, may natitira pa silang isang laro. Tapos yung Alaska and rain or shine, may mga laro pa rin silang mga paglalabanan, brother. So, hindi pa rin ganun ka-safe yung San Miguel Beermen doon sa sa 1 and 2 spot sa playoffs natin, partner. Wala na pala akong kausap. Okay. Kuha tayo ng bagong caller. Hello? Hello? Yes, sino to? Stephanie po. Stephanie, okay. Tagasan si Stephanie? Bagong caller natin ito. Tagasan ka? San Miguel, Bulacan po. Oy, sa San Miguel, Bulacan. Palayo ng palayo tayo, Girl o boy, si Stephanie? Hello? Tinatanong lang ng anak ko kung paano. Biglang lumaki yung boses ni Stephanie, Kala ko naging lalaki, Kala ko biglang Anyway. Sino po ito? Sino to? Sino? Ha? Sino ikaw sa? Ronald. Rolando Taito po. Okay, anong tanong natin, partner? Tatanong ko lang po kung kasama po si Hector Dalmagan sa greatest Kasama siya. Bahagi siya ng 25 greatest players nung in-award nung 25th year ng PBA noong 2000. Kasama siya ron, partner. Ba't hindi nakasama po si Putol. Ba't gano'n? Napuputol sila, hindi ko alam kung ang signal ng Globe may problema. Okay, partner. Next caller. Hello. Yan. Sir, pakipatay mo yung... pakihinaan mo muna yung audio ng TV mo, tapos dito ka makinig sa telepono para hindi tayo nag-feedback. Kasi pag sa TV po kayo nakinig, mga 3 seconds, 4 seconds yung delay. Okay, partner? Yes, regarding dun sa Pure Foods. Ano muna pangalan mo? Ano muna pangalan? Alden from Las Piñas. Okay, Alden. Kuya Alden. Yes, Kuya Alden. Ano yun? Yes, yung regarding Ian Tanggalang sa injury niya. Si Ian, nagpa-opera siya 2 weeks ago. Nagbalita kami nito, last week. Si Ian Sanggalang po, na-operahan na siya mga 3 weeks ago. Ngayon po, nakakalakad na siya ng diretso. Ilalim na siya sa rehabilitation. Kasi tuhod yun, partner Kailangan bantayan yung development nun. Kasi tuhod, magalaw yan, di ba? So, konti pagkakamali dyan na may mapunit ulit o may magalaw na mga litid, chances are baka hindi bumalik sa normal na tiklop yan. So, binabantayan niya. Wala pa siya ngayong pasok ng quarterfinal. Hindi siya. Mga 6 na buwan pa, partner. Mga 6 na buwan pa makakalaro si Ian Sanggalang. Okay, sige yun lang, Idol. Salamat. Okay. Ito ang buwate. Sige. Binabati ko lang yung mga barkada ko dyan sa Cavite. Yung tropang 1 Mendes basketball.
Okay, salamat po sa inyo. Thank you, Idol. Thank you. Sa mga nagtatanong po kung nasan si Dennis Principe, siya po ay under the weather dahil siya po ay kahapon, nung nasa PBA kami, abot po ang kanyang hetsing. Naghe-hetsing po siya. Okay, sagot tayo ng smart naman, Sun Cellular. Okay, hello? Yeah, Idol. Kumusta ka, Idol? Si Dennis pa ng Baliwag, Idol. Taga Baliwag ka. Sino to ulit? Dennis? Idol. Dennis to. Okay. Dennis, anong mapaglingkod ko sa iyo, partner? Idol, tanong ko lang kung bakit walang pick ngayon ng Ginebra sa darating na draft season. Kung pang ilang pick? Pang ilang pick? Partner, hinama yung TV mo para para hindi sumasabit yung ating linya. Okay, para hindi nag-feedback. Okay, yung Ginebra, may pick sila next conference. Kaya lang ang problema, next season sa draft, kaya lang hindi mo malalaman yan, tatapusin mo pa muna yung Philippine Cup, Commissioner's Cup, at saka yung Governor's Cup. Kasi dun babasin yung salasalan sa nung kanilang, ano ibig sabihin na to, nung kanilang positioning. Kuya, pakipatay, Kuya Paul, yung teleprompter. Okay na? Malinaw? Malinaw. Sino naging kapalit ni Joseph Yeo? Kailan mo kunin yung kapalit ni Joseph Yeo sa... Ano yung tanong mo? Sino kapalit ni Joseph Yeo na kailangan na Ginebra sa F21? Pick, partner. Pick. Pick. Kailan kaya kukunin niya? 2016? Yun hindi ko alam. Kung 26, hindi ko ma-sure kung kailan yun, partner Mamaya sasabihin ko sa'yo pagka na-check ko rin sa lista ko. Isa na lang, Idol. Sino naging kapalit Idol ni Mac Baracel sa pag-gawa nila sa Alaska? Ang naging kapalit ni Mac Baracel, teka medyo matagal na to, mga 3 years ago na to. Pero sige, teka, i-search ko ngayon para sa'yo. Sige, ganito na lang, partner. Isasagutin kita maya-maya. Checkin ko lang yung lista ko, partner, kasi medyo matagal na to, mga 3 years ago pa itong Sige, Idol. Salamat. Sige, salamat. Kasi dati, pagkasama ko si Dennis kasi, itong si Dennis ang isa nakakatulong nating mag-scan, di ba? Ng mga sagot po ninyo. Pero yung kay Baracel, yung pong naging kapalit sa kanya na trade ay teka, ito sinisilip ko dito sa ating listahan. Si Dennis, si Dennis yung huling tumawag na yun, taga Baliwag, Bulacan po yan, na talagang talagang avid viewer yan ng PTV Sports. Okay? So itong kay Baracel, yung trade niya, 3-team trade pala ito, At alam ko tayo rin ang unang nag-break dito, di ba? Kung matatandaan ninyo dito sa PTV Sports, kung kayo po ay matagal nang nanonood sa atin, sige, mamaya ko na nga lang babalikan yan, Mamaya ko na lang babalikan kasi mabibiti naman yung ibang mga callers natin. Okay? Next caller tayo. Okay, ang caller natin dito sa kabilang line is, hello? Hello? Yes, magandang gabi po. Magandang gabi. Yes. Idol, Sino to, Idol? Sino to? Jeff, Idol. Sino? Jeff ng Tagaytay. Jeff ng Tagaytay. Okay, Jeff. Anong tanong natin, partner? Sino ba pwedeng possibility na makalaban ng Pure Food sa playoff? Ang pwedeng makalaban ng Pure Food sa playoff, kasi ngayon hindi pa natin matiyak kung ano yung magiging pwesto nila, partner na medyo komplikado pa kasi ang kailangan dito, mapanood muna natin yung laro bukas, tsaka sa linggo, doon tayo magkakaroon ng clear-cut idea kasi may triple header pa tayo sa linggo. May 3 laro tayo sa linggo, partner Yung laro dapat sa Dipolog sa Sabado, yung Pure Foods tsaka Barako, kinancel na po yan dahil may bagyo. So yung laro po na yan, iniurong ng Martes, sa Cuneta Astrodome yan, magiging first game yan, 2:00 ng hapon. Okay? So magiging schedule nun, Barako tsaka Pure Foods, first game. Tapos second game, Blackwater tsaka San Miguel, 4:15 p.m. Tapos Meralco at tsaka, tama ba ako? Ang schedule dun Meralco, teka, pinost ko kanina yan i-double check ko dito sa lista ko, pasensya ka na, Idol. Isang kamay, pero kayang-kaya pa din natin yan para sa'yo, Idol. Okay, so ang schedule natin on Tuesday ay Pure Foods versus Barako, Blackwater versus San Miguel, Global Port versus Meralco. Okay, sa Cuneta Astrodome yan. Hindi pa kasi natin makita ngayon yung posisyon Sa ngayon kasi yung Pure Foods, tignan mo, partner, nasa pang-8 sila. Kaya lang, ang problema dyan, may isa pa silang game, tapos may mga games pa bukas.
tsaka sa Linggo, at tsaka sa Martes. So, hindi pa ho natin talaga madidetermine at this juncture kung sila ba'y bababa pa o sila aangat ng konti. Tapos, ito, kasi magagalaw rin yan o yung San Miguel, Alaska, Raynor Shan, Tokentag, Ginebra na yan, dyan siya po pwedeng kumuha ng kalaban Pero alin dyan sa 5 na yan, po pwedeng yung Meralco rin ang makakabangga nitong Pure Foods doon sa quarterfinals, partner. Pero definitely, malabo na sila doon sa tinatawag nating automatic semis sa seeding, partner. Okay, salamat. Okay, salamat. O, sige, mati ka lang. Pinabati ko mga tagaytay nyo dyan. Okay. Ay, mga taga-Commonwealth. Okay. Okay na tayo? Salamat, Idol. Thank you, Idol. Salamat din sa'yo. Si Kuya Patrick Aquino, nanonood sa atin. Congratulations daw sa award. Oy, salamat po. Tsaka si Sheila ng Gilas, Pilipinas, nakatutok din sa atin. And also si Boss Ronald Dolatre, ang galing ng makeup artist mo. Naabutan niya tayo sa bahay niya. No, okay, may caller po tayo sa kabilang linya. Hello? Hello, Idol. Yes, Idol. Kumusta ka? Si Michael Jan to yung kagabi. Oh, Michael Jan. Ano nangyari? Naputol tayo kahapon, ha? Pindot ko. Sorry, ha? Ako. Hello? Birthday ko po ngayon, Idol. Ano? Birthday ko ngayon, Idol. Oy, birthday mo, Michael. Happy birthday. Kakantahan kita. Happy birthday to you. Oh. Ayos na? Ano, pre? Ano, pre? Tanong ako, Idol, Ano? Sino po ang mga unang worst record sa NBA? Sa isang season? Bakit? Ba't naman NBA ang nais mong itanong? Ha? Bakit? Ano? Sawa ka na ba sa ano? Ano? Yan ang... So talagang talagang ang nais mo nag-isip ka talaga ng matinding tanong. Tapos tinatanong mo ngayon. Ganun ba 'yon? Ha? Papahirap kita, Idol. Okay. Anyway, yung may pinaka-worst losing streak yung New Jersey Nets. Ha? Record sa isang season. Ang pinaka-worst record sa isang season, partner? Actually, ang dami nila. Pero ang pinaka-worst, 5 to, partner. Cleveland Cavaliers noong 70-71. Tapos yung Dallas Mavericks noong... Ha? Ano? Hindi, sasabihin ko muna sa iyo kung ano mga team. Okay? So, Cleveland noong 70-71, Mavericks noong 93-94, tapos Miami Heat 88-89, tapos... last year, no? Ngayong taon pa lang, ngayong conference, Philadelphia 76ers, saka noong 1972-73, ang record nila is 1 win and 17 losses. Yan yung mga worst starts nila, partner. So, pero ang tinatanong mo is yung worst record, yung worst finish. Yung worst finish. Hello? Ako, Idol, yung panalo lang. Kung ilan lang yung panalo nila. Talagang pinahihirapan mo ako, ha? Okay. Pero teka lang, ha? Hahanapin ko muna, partner, ha? Kasi kung kailan mo ako tinanong yan, tsaka wala si Dennis Principe dito. No? Dapat kasi Idol, Kagabi? Ito ba dapat yung tanong mo? Hello? Naputol kasi. Ano? Naputol kasi kagabi. Oo nga, naputol nga napindot ko kasi ako naman na may kasalanan doon, partner. Pero sige, may utang ako sa iyo. Sasagutin kita mamaya, ha? Magbe-break lang ako. Ha? Pero pa ang tanong. Bakit hindi po kasama sa 40 greatest players sa PBA si Sigel kasi sa Asia sa Itono? Bakit po kaya hindi kasama? Sino? Si Asa Itono, Danny Sigel, sa Orden Rangela. Bakit hindi po kasama sa lista ng 40 greatest players? Simple lang, Idol. Hindi sila naiboto. Hindi sila na-nominate nung selection team. Sayang po Oo, sayang nga rin talaga. Congrats po sa award niya, Idol. Ay, salamat, Idol, ha. Pero Michael, ang worst record pala is the Charlotte Bobcats noong 2012, 7 wins, 59 losses. Yung knockout? Hindi, 2012 yun, 2012. Lockout. 7:59. Okay, salamat sa'yo, Idol. Thank you. Okay, lipat tayo sa ating Sun Cellular line. Naku, i-drop ko.
Okay, ang numero po na inyong tatawagan ulit ay... Okay, Taray, congrats sa PTV Sports, sabi ni best friend Ria. Okay. Okay, si Carlo Lorenzo daw kilala. Barkada natin si Carlo Lorenzo ng GMA. Ang linya po namin sa Sun Cellular is 0943-530-7883. Ang amin naman pong Globe line is 0906-361-6972. So dito tayo sa Sun Cellular, sasagot. Hello? Hello? Yes, Idol. Kumusta ka? Yes. Fred from Marikina. Okay. Kuya, Fred, no? Fred? Ferdy. Okay. So, ano, pre, kumusta kayo dyan sa Marikina? May bagyo na naman. Naghahanda na kayo dyan? Wala pa kung ano rito. Wala pa, ano lang. Pero naka-alerto na kayo, listo na kayo niyan. Sigurado na yun. Oo nga eh. Tungkol kay Pacquiao sa Mayweather, kung sakaling matuloy yung laban, tingin ko baka manalo on points si Mayweather o kaya manakaut niya si Pacquiao eh. Bakit naman yan na natingin mo? Kasi nga, si Mayweather ang gagawin lang nito, tatakbo lang yan. So, habang tumatakbo siya, tumatakbo siya. Kung maging careless si Pacquiao, baka ma-markis siya. Oo nga eh. So, dapat ma-address nila Freddie Roach yan eh. Yung ganun. Pero ano kasi, yun yung isa sa Waterloo talaga ni Pacquiao, Brad, yung mga tumatakbo. Remember, nung nag-rematch si Pacquiao at si Barrera, tinakbuhan siya ni Barrera, nahirapan si Pacquiao, di ba? Tapos, pero ang pinaka-numero unong hirap si Pacquiao yung counter-puncher. So, ang pinaka-greatest counter-puncher na nakalaban ni Pacquiao so far is Juan Manuel Marquez. Pero the greatest counter-puncher in the world is Floyd Mayweather Jr. at this point, So, tama ka. No, pero ang tanong kasi dyan is yung knockout power nitong Floyd Mayweather Jr. Kaya niya kayang patulugin yung Pacquiao. We saw that nung kay Victor Ortiz. Pero yung kay Victor Ortiz, partner, nakababa yung kamay ni Ortiz, bigla lang niyang pinagsusuntok. Naalala mo yun? Yung humihingi ng paumanin sa kanya. So may point yung sinasabi mo. Tsaka ngayon medyo suspect na yung panga ni Pacquiao dahil nabasag yan itong si Juan Manuel Marquez noong 2012. Pero kasi ang tanong kasi dyan, Brad, yung Marquez kasi talagang pinagandaan niya yung Pacquiao. Talagang kabisado niya yung galaw ng Pacquiao. Kasi 3 beses niya na nakasalo sa ring yun bago niya na knockout di ba? So kabisado na niya yung numero ni Pacquiao. Yung Mayweather hindi pa. Di ba? At pangalawa doon, yung Pacquiao, after that experience siya kay Marquez noong 2012, mas naging maingat ngayon. Kung matatandaan mo, against Brandon Rios, Timothy Bradley, tsaka just recently kay Chris Algieri, hindi na siya yung bara-barabay. Umiiwas na siya, partner. Kumbaga, meron na siyang, at the back of his head, meron na siyang tawag doon, caution na sinasabi. Di ba? Tama. Pero tingin mo, sino manalo? Depende siguro yan. Boss Rudy, tatago ko sa'yo. On air lang ako Boss Rudy, tatago ka. Okay. Anyway, depende yan, Brad, kung matutuloy yung laban. Pero ako, I'm picking Pacquiao kasi yung naputol ka na. Yung Pacquiao po kasi, hindi pa nakakasubok ng ganong katigas talagang sumuntok yung Floyd Mayweather Jr. Yan nga yung rason kaya siya tumatakbo at umiiwas, partner. Hindi naman sa takot, pero worry lang siya doon sa power na pwedeng ipatikim sa kanya ng Pacquiao, partner. Ganun naman talaga gagawin mo, tatakbo lang yun. Baka mananalo pa sa puntos. Kaya lang, hindi ka naman pwedeng tumakbo ng 36 minutes di ba? Tatamaan ni Pacquiao yan di ba? Yun nga lang, maiwas talaga yung Mayweather. Kaya nga magandang matchup di ba? Maganda talaga Talaga marami kang questions na kailangan sagutin. No more questions than answers dito sa matchup ng Pacquiao at saka ng Mayweather. No? Okay? Salamat sa iyo, Idol. Thank you. Lilipat po ako sa Globe line ko, tapos magbabasa po tayo ng mga messages. Facebook naman, Norwin Rojas. Pakita mo direct. Boss, paraffle ka naman ng gift certificate ng Pineda Supermart. Uy, Foundation Day nila sa Monday, sa Grace of Chicana. Dennis Castellano, Idol Snow, tanong ko lang po, si Tautuwa yung first pick. Sino kaya makakakuha sa kanya? Castellano family sa Taguig. Happy birthday kay Jakiro Radok, 78. Hindi pa kasi natin masasagot yan ngayon, partner, kasi yung pong first round, first pick, hindi pa natin alam kasi tatapusin pa nga po, gaya na sinabi ko, tapusin pa yung Philippine Cup, Commissioner's Cup, at saka po yung Governor's Cup. Kasi from there, doon pa lamang malalaman yung question ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 21, 22, 23, 24. And so on and so forth. Okay? So, kasi yung binabase po yan doon sa positioning nila. Yung, kunyari, ilan yung naging record nila sa Commissioner's Cup, sa Governor's Cup, etc. etc. Okay, so goodbye na ba tayo, Direk? Pwede ba akong tumanggap na isang caller? Isang caller na lang. Okay, sabi ni Direk, pwede raw tayong tumanggap na isang caller. Ikaw na last caller namin. Hello? Yeah, partner. Sino to?
Sino ka? Hello? Pre? Ako? Last caller. Pre, last caller ka na. Sino ka? Si Michael po ng Bulacan. Yung kaniyang tumawag ko na po, pre. Ang galing mo dumayal, brad ah. Random yung pick natin pero nakakadali ka agad ah. Okay, Kuya Michael, ano yung tanong mo kanina ulit? Yung status po ng San Miguel, kung makapanalo pa sila ng isa, hindi na sila maalis sa 1 and 2 standing. Oo, kasi may dalawa pa silang natitirang laro eh. 8-1 pa lang sila eh. Kung manalo sila sa Twintex, pasok na sila sa 1 and 2. Most likely, partner, most likely. Hello? Hello, Senator. So most likely. Kasi hindi pa din ano yan eh, hindi pa din talaga sure yan eh. Kasi nga, depende pa dun sa mga ano, di ba? Sa mga mangyayari dun sa mga susunod na laro. Sabi ko nga sa'yo, Brad, mas mabibigyan kita ng clear-cut na positioning o yung mga matchup kung matapos yung laro sa linggo. Kasi ang aabangan nila but then again, mahirap pa rin yun dahil may 3 laro pang matitira. Di ba? Kasi sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano mangyayari dyan. But definitely, yung San Miguel, nasa 1, 2, 3. Yan ang kanilang magiging posisyon. Okay. Yes, Idol. Yung si Alex Cabagnot po, hindi na po kaya makapalik ng San Miguel. Workout yan. Hindi ko alam kung hinaharang ni Mr. Mikey Romero yung may-ari ng Global Port eh. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari after this conference, partner. Sige, sir. Salamat, sir. Sir, babati. Paano na lang po, Birthday ko po kasi sa Sabado. Babati na lang po ako. Sige. Happy birthday, Michael, on Saturday. Ano apelido mo? Miones po, Miones. Michael Miones, happy birthday sa Sabado, ha? Okay. Salamat. Pakain ka na, ha? Okay, salamat, pre. Thank you. Okay, naging kapalit. Ito yung direct pakita lang natin, ha? May nagtatanong kasi kanina regarding dun sa paano nakuha ng Ginebra si Mac Barcael. Ganito po ang nangyari doon. 3-team trade pala ito. 4-team trade actually. Barako nakuha si Alex Mariali and Jojo Doncil. Okay? Tapos yung Petron nakuha naman si Ronald Tubid. Nagpalit yung dalawa muna. And then Barako acquired the rights of JC Intal, Jonas Villanueva, and Aldrich Ramos. Okay? And then San Mig acquired the rights of Malyari, Horda, Lester, Alvarez, and 20th pick. Okay? Tapos ito na, pumasok na po yung Barako, nakuha nila si Barcael. Tapos ang pinalit nila kay Barcael ng Barako si Aldrich Ramos. Tapos si Barako, na-acquire nila si Maliksi, pinalit nila si Mac Barcael. Okay? So si Maliksi, in other words, naging kapalit sa Barangay Ginebra, nito pong si Mac Barcael. Okay, on that note, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagot. Hanggang ngayon, may mga tumatawag pa rin sa atin. Pasensya na po sa inyo, pati mga text messages, mga Facebook messages, tweets. Hunin nyo na hindi ko nabasa. Gagawin na namin basahin namin mga feature news items. Salamat po sa Barakable Energy. Salamat din po sa Ever Bilena at Blackwater Sports, Mr. Giseldo C, Miss Kitesi, Miss Denise C, Siliman C, Kuya Mike Lim, Wilbert Loa, Johnson Martinez, and also Mr. Patrick Aquino at kay Boss Rudy Yu and Jerry Cheng ng Macbeth tsaka Hookah Watches. I'll see you later, guys. At salamat din sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman, and thank you kay Doc MJ Torres and Skin Institute para po sa ating kaputian at kabalatan. At thank you din sa Globe Telecom, sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio Epo Kimpo, Mr. Ricky Vargas, and Boss Manny V. Pangilinan, at sa Amazing Playground kay Mr. Amis Tumang. Stand by for the news break. Sports Radio, kalas na tayo. Ako po si Islo Badwa. Sa ngalan din ng ating katotong si Dennis Principe. Partner, pagaling ka bukas, magkikita tayo. Tayong dalawa magkasama. Bye-bye!